Isang bilyonaryong lumpo ang puso sa galit at isang inang handang maging alipin para sa hininga ng kanyang anak. Sa loob ng mansyong bato sa Cebu, ang pag-ibig ay isang kasalanan at ang katotohanan ay nakalibing sa ilalim ng mga kasinungalingan ni Wilhelmina. Sino ang unang susuko? Ang pusong bato o ang tadhana na sadyang mapaglaro? Narito ang isang kwento ng pait, sakripisyo, at pag-asang muling mabubuhay sa gitna ng mga luha. Huwag mong dungisan ang sahig ko ng marumi mong presensya, pulubi. Ang bawat sentimong ibinabayad ko sa iyo ay hindi para tumayo ka lang diyan at titigan ako na parang isang uod. Ang boses ni Waldemiro Alcaraz ay parang hagupit ng latigo sa loob ng malawak at malamig na sala ng mansyon sa Cebu. Nakaupo siya sa kanyang mamahaling wheelchair na gawa sa itim na bakal. Ang kanyang mga binti ay nananatiling walang buhay sa ilalim ng makapal na kumot. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalayab sa puot na tila gustong sumunog sa sino mang tumingin sa kanya. Sa harap niya, si Winalin ay dahan-dahang lumuhod sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Hawak niya ang isang basang basahan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod at gutom. Kaninang madaling araw pa siya gising, naglalakad mula sa maliit na silid na ipinagamit sa kanya. Iniisip ang kanyang anak na si Ana na naiwan sa Batangas. Sa loob ng kanyang bulsa, nararamdaman niya ang gasgas na papel ng reseta para sa gamot sa puso ng kanyang anak. Ang tanging dahilan kung bakit niya nilulunok ang lahat ng pang-aalipusta ng lalaking ito. Dahan-dahan niyang sinimulang punasan ang paanan ng wheelchair ni Waldemiro. Bawat pagkilos niya ay maingat. Tila ba ang bawat hibla ng alikabok sa bahay na ito ay mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling dangal. Pasensya na po, Senyor Waldemiro. Sisiguraduhin ko pong maging malinis ang bawat sulok para hindi kayo maabala. Mahinahong sagot ni Winalin, bagamat ang kanyang lalamunan ay tila tinataksil siya sa sobrang panunuyo. Isang matunog na tawa ang narinig mula sa itaas ng hagdan. Lumitaw si Wilhelmina, suot ang isang mamahaling sutlang bestido na kulay lila. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng malalaking chandelier. Bawat hakbang niya ay tila isang babala. Oh, Waldemiro, bakit mo naman pinahihirapan ang bagong katulong? Look at her. She looks so pathetic. Mikaing sabi ni Wilhelmina habang pababa ng hagdan. Lumapit siya kay Winalin at sadyang itinapon ang hawak niyang baso ng wine sa sahig, malapit sa tuhod ng babae. Ay sorry, my hand slipped. Pakilinisan na rin yan, ha? Baka kasi sanay ka naman sa dumi, galing ka naman sa putikan, di ba? Ang mapulang alak ay dumanak sa puting marmol, tila sariwang dugo na humalo sa tubig na ginagamit ni Winalin sa paglilinis. Hindi kumibo si Winalin. Isang mainit na likido ang pilit na kumakawala sa kanyang mga mata, ngunit pinigil niya ito. Hinayaan niyang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Mas masakit pa rin ang isiping mamamatay ang kanyang anak kung mawawalan siya ng trabaho kaysa sa anumang lason na lumalabas sa bibig ng mga taong ito. Sa pagkakataong iyon, isang porselanang mangkok na nasa maliit na lamesa sa tabi ni Waldemiro ang biglang nahulog. Hindi ito aksidente. Nakita ni Winalin ang paggalaw ng kamay ni Waldemiro bago ang pagkabasag. Ang mga piraso ng porselana ay tumalsik. Ang isa ay humiwa sa balat ng kanyang daliri. Tumulo ang dugo. Isang maliit, mapulang butil na pumatak sa basang basahan. Natigilan si Waldemiro. Sa loob ng isang saglit, ang kanyang malupit na anyo ay nagbago. Tinitigan niya ang sugat sa kamay ni Winalin. Ang kanyang mga labi ay nanginig ng bahagya. At ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Tila may isang alaala na pilit kumakawala sa kanyang isipan. Isang aksidente, isang sigaw, at ang amoy ng bakal at dugo. Ngunit agad siyang bumalik sa kanyang malamig na katauhan. Mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa sandalan ng kanyang wheelchair hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan.
Linisin mo yan. Ngayon din, gamitin mo ang mga kamay mo para pulutin ang bawat piraso. Ayaw kong may makitang kahit anong bakas ng dumi sa harap ko. Muling utos ni Waldemiro. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay tila may halong panginginig na pilit niyang itinago sa likod ng galit. Tumango si Winalin. Isa-isang pinulot ng kanyang mga daliri ang matatalim na piraso ng porselana. Bawat hapdi ay tila isang paalala na siya ay buhay pa, na kailangan niyang lumaban. Sa kabila ng lahat, sa gitna ng karangyaan ng mansyong ito na tila isang magarang libingan, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Isang tanong na nag-iiwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Hanggang kailan ko kailangang lunukin ang sarili kong dangal para lamang sa bawat tibok ng puso ng aking anak? Hindi siya sumagot. Ipinagpatuloy niya ang paglilinis habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa labas. Ang tunog nito ay tila isang malungkot na awit na sumasabay sa katahimikan ng mansyon. Biglang tumunog ang telepono sa bulsa ni Winalin. Isang mensahe mula sa probinsya. Alam niyang bawal ang cellphone habang nagtatrabaho, ngunit ang pangalan ng doktor ni Ana ang nakita niya sa screen. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Anong ginagawa mo? Bakit mo hinahawakan ang teleponong yan? Sigaw ni Wilhelmina habang mabilis na lumapit para agawin ang tanging pag-asa ni Winalin. Operasyon? Saan ka naman kukuha ng milyon para iligtas ang buhay ng anak mo, Winalin, sa panlilimos sa amin? Ang boses ni Wilhelmina ay parang talim ng balisong na humihiwa sa katahimikan ng silid. Hawak niya ang telepono ni Winalin. Ang liwanag ng screen ay nagpapakita ng mensahe mula sa doktor sa probinsya. May bakas ng mapanuring na ngiti sa kanyang mga labi. Tila ba ang trahedya ng ibang tao ay isang paboritong palabas na kailanman ay hindi niya pagsasawaan. Sa paanan ng kanyang wheelchair, na natiling nakaluhod si Winalin. Ang kanyang daliri na nahiwa ng porselana ay patuloy na bumubukal ng dugo, ngunit tila wala siyang nararamdamang hapdi. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso na tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na panganib. Ang bawat salita ni Wilhelmina ay tila dagdag na bigat sa krus na kanyang pinapasan. Ibigay niyo po sa akin ang telepono ko, ma'am. Pakiusap. Nang hihinang pagsamo ni Winalin, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang, punong-puno ng pagmamakaawa na sapat na sana para palambutin kahit ang pinakamatigas na bato. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakatingin lang si Waldemiro. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa sandalan ng kanyang wheelchair. Sa loob ng 20 taon, naniniwala siya na ang lahat ng tao sa paligid niya ay mga buwaya na pera lamang ang hangad. Ngunit ang makita ang babaeng ito na nakaluhod sa gitna ng mga basag na porselana at sarili nitong dugo, may kung anong kurot sa kanyang dibdib na pilit niyang binabaliwala. Bakit, Waldemiro? Look at her. Baling ni Wilhelmina sa kanyang bayaw. Ang boses ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Gusto nating tumulong, di ba? Pero hindi tayo charity institution. Kung gusto mong iligtas ang anak mo, kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka. Kinuha ni Wilhelmina ang isang folder mula sa ibabaw ng lamesa at inihagis ito sa harap ni Winalin. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Isang kontrata. 6 na buwan kang magtatrabaho rito nang walang sweldo. Bilang kapalit, babayaran ko ang down payment para sa operasyon ng anak mo sa Maynila. Pero sa loob ng 6 na buwang yon, pagmamay-ari ko ang oras mo, ang lakas mo, at kahit ang boses mo. Walang reklamo. Walang day off. Kahit mamatay ka sa pagtatrabaho, kailangang tapusin mo ang kontrata. Napatingala si Winalin. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang luha. 6 na buwang hindi makikita ang anak. 6 na buwang magiging alipin sa mansyong ito na tila isang magarang kulungan. Ngunit nang muling sumagi sa kanyang isipan ang mukha ni Ana,
na nahihirapang huminga, ang lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho. Pirmahan mo o umalis ka na ngayon din at panoorin mong mawalan ng hininga ang anak mo sa hirap. Pagpapatuloy ni Wilhelmina, ang boses ay puno ng lason ng gaslighting. Pinalalabas na ang kanyang kalupitan ay isang anyo ng tulong. Dahan-dahang inabot ni Winalyn ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto. Bawat guhit ng kanyang lagda sa papel ay tila pagpunit sa kanyang sariling kaluluwa. Ang dugo mula sa kanyang daliri ay bahagyang humubog sa puting papel, tila isang selyo ng dugo na nagpapatibay sa kanyang sakripisyo. Winalyn, ang mahinang pagtawag ni Waldemiro ay napatigil sa kanya. Tiningnan siya ng milyonaryo nang may halong pandidiri at pagtataka. Ganyan ka ba kadesperada sa pera? Kahit ang kalayaan mo, itatapon mo para sa ilang libong piso? Tumingin si Winalyn nang diretso sa mga mata ni Waldemiro. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita ng lalaking paralitiko, kundi isang klase ng tatag na hindi kayang bilhin ng kanyang bilyong piso. Hindi po ito tungkol sa pera, senyor. Tungkol po ito sa pag-ibig. Isang bagay na mukhang matagal na ninyong kinalimutan sa loob ng bahay na ito. Sagot ni Winalyn, bago niya tuluyang itinuon ang atensyon sa paglilinis ng mga huling piraso ng basag na mangkok. Naiwang tulala si Waldemiro. Ang mga salita ni Winalyn ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa mga damdaming matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang kapansanan. Habang pinapanood niya ang pag-alis ni Wilhelmina na may dalang tagumpay, naramdaman ni Waldemiro ang isang kakaibang bigat sa kanyang puso. Nang dumaan ang gabi, sa loob ng kanyang madilim na silid, tinitigan ni Winalyn ang kanyang mga sugatang palad. Ang bawat hapdi ay tila isang bulong ng pangako para sa kanyang anak. Sa labas, ang hangin ay humuhuni sa mga puno, tila nakikiramay sa isang inang isinuko ang lahat para sa isang pag-asa. Ngunit habang siya ay nagdarasal, hindi niya alam na sa kabilang silid, si Wilhelmina ay may kausap sa telepono. Isang madilim na plano ang muling nabubuo. Huwag kang mag-alala. Hawak ko na ang leeg ng katulong. At kapag nakuha ko na ang tiwala ng lumpong yon, wala nang makakapigil sa atin na makuha ang lahat ng yaman ng mga alkaraz. Sino nga ba ang tunay na kalaban sa loob ng mansyong ito? At hanggang kailan kayang tiisin ni Winalyn ang sakit bago siya tuluyang mawasak ng mga taong ang tanging hangad ay kapangyarihan? Elena, huwag mong bitawan ang kamay ko. Elena, patawarin mo ako. Isang matinding sigaw ang bumasag sa katahimikan ng hating gabi sa loob ng mansyon. Ang boses ni Waldemiro ay puno ng pait at matinding pagsusumamo. Tila ba ang kanyang kaluluwa ay muling hinihila, pabalik sa isang bangungot na 20 taon na niyang pilit tinatakasan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kama. Ang mga kuko ay tila ibinabaon sa mamahaling kutsyon sa sobrang tensyon. Sa labas ng pinto, nakatayo si Winalyn. Hawak niya ang isang baso ng mainit na gatas na sana ay ibibigay niya kay Waldemiro bago ito matulog. Ngunit ang narinig niyang hiyaw ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa kabila ng mahigpit na bilin ni Wilhelmina, na huwag papasok sa silid ng Ginoo kapag gabi, na naigang awa sa puso ni Winalyn. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pinto. Ang tanging liwanag sa loob ay ang aninag ng buwan na tumatago sa malalaking bintana, na nagbibigay ng maputlang kulay sa mukha ni Waldemiro na basa ng pawis at luha. Sa unang pagkakataon, hindi ang malupit na bilyonaryo ang nakita ni Winalyn, kundi isang lalaking sugatan. Isang lalaking tila nawawala sa gitna ng sarili nitong kadiliman. Lumapit siya sa gilid ng kama at dahan-dahang hinawakan ang balikat ni Waldemiro. Senyor Waldemiro, gising po. Panaginip lang po iyon. Sa isang iglap, dumilat ang mga mata ni Waldemiro. Ang kanyang mga pupil ay malaki sa takot. At sa loob ng ilang segundo, ang tingin niya kay Winalyn ay puno ng pangungulila. Elena, ikaw ba iyan? Nagbalik ka na ba para sunduin ako? Naramdaman ni Winalyn ang paghigpit ng hawak ni Waldemiro
sa kanyang braso. Ang lakas nito ay sapat na para mag-iwan ng pasa, ngunit hindi siya gumalaw. Ramdam niya ang panginginig ng buong katawan ng lalaki. Hindi po ako si Elena, senyor. Ako po si Winalin. Narito po ako para tulungan kayo. Malumanay niyang sagot. Ang boses ay tila isang oyayi na nagpapakalma sa isang nagwawalang bagyo. Nang marinig ang kanyang pangalan, tila nahulog ang maskara ng pag-asa sa mukha ni Waldemiro. Mabilis niyang binitawan ang braso ni Winalin at humiga ng pabalik. Ang kanyang mukha ay muling naging malamig at matigas gaya ng bato. Anong ginagawa mo rito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok sa silid ko nang walang pahintulot? Narinig ko po kayong sumisigaw. Akala ko po ay kung ano nang nangyari sa inyo. Sagot ni Winalin habang inilalapag ang baso ng gatas sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Sa ilalim ng unan ni Waldemiro, napansin ni Winalin ang isang kumikinang na bagay. Isang maliit na pilak na susi na may nakaukit na letrang E. Sa sandaling mapagtanto ni Waldemiro na nakatingin si Winalin doon, mabilis niya itong itinago at isinuksok sa ilalim ng kanyang kumot. Umalis ka na. Huwag mo nang uulitin ito. Ang nakita mo ngayon ay hindi kailanman dapat makarating kay Wilhelmina o sa kahit kanino, banta ni Waldemiro. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang talim sa kanyang boses. Mayroon itong bahid ng kahihiyan. Tumalikod na si Winalin, ngunit bago siya makalabas ng pinto, muli siyang lumingon. Ang sugat po ng nakaraan, senyor, ay hindi gagaling kung patuloy ninyo itong itatago sa dilim. Minsan, kailangan lang natin ng kaunting liwanag para makita ang daan palabas. Hindi sumagot si Waldemiro. Nanatili siyang nakatingin sa kisame. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa pilak na susi. Sa labas ng silid, sumandal si Winalin sa pinto at huminga ng malalim. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila nakikiramay sa misteryosong lalaking nasa loob. Sino si Elena? At anong sikreto ang itinatago ng susing yon na tila mas mahalaga pa sa buhay ni Waldemiro? Habang naglalakad pabalik sa kanyang maliit na silid, naramdaman ni Winalin ang isang kakaibang koneksyon. Pareho silang bilanggo, siya sa kahirapan, at si Waldemiro sa kanyang sariling alaala. At sa gitna ng malamig na mansyong ito, isang bagong kabanata ng kanilang buhay, ang tila dahan-dahang nagsisimulang mabuksan, isang pahinang puno ng mga tanong na tanging panahon lamang ang makakasagot. Ubusin mo ito, Waldemiro. Para sa ikabubuti mo ito, para hindi ka na muling magwala sa gabi at managinip ng mga bagay na matagal na nating ibinaon. Ang boses ni Wilhelmina ay parang malapot na pulot, matamis sa pandinig, ngunit nakakasulasok ang lagkit ng pagpapanggap. Hawak niya ang isang maliit na baso ng tubig at isang puting tableta. Inilalapit ito sa mga labi ni Waldemiro na tila ba isang inang nagpapakain sa isang paslit. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may bakas ng pagkainip na tanging si Winalin lamang, na abala sa pagpupunas ng mga bintana sa sulok, ang tila nakakapansin. Napansin ni Winalin ang unti-unting pagbabago kay Waldemiro. Ilang sandali lamang matapos lunukin ng gamot, ang mga mata ng Ginoo na dati ay matalas at puno ng puot, ay unti-unting nanlalabo. Ang kanyang katawan na dati ay laging tensyonado ay tila nawawalan ng buto, lumulundo sa kanyang wheelchair habang ang kanyang paningin ay nakapako sa kawalan. Ganyan nga, matulog ka na, aking mahal na bayaw. Magpahinga ka sa mundong nilikha ko para sa'yo. Bulong ni Wilhelmina bago dahan-dahang lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling takong ay dahan-dahang naglaho sa pasilyo. Nang masiguro ni Winalin na wala na ang matapobring babae, binitawan niya ang kanyang basahan. Nilapitan niya si Waldemiro na ngayon ay tila isang ribultong walang buhay. May kung anong kirot sa dibdib ni Winalin habang pinagmamasdan ng lalaking ito. Noong nakaraang gabi, nakita niya ang isang taong may damdamin, isang taong nasasaktan. Ngunit ngayon, sa tulong ng gamot na yon,
Tila pinapatay ni Wilhelmina ang natitirang bahagi ng pagkatao ni Waldemiro. Sa ilalim ng lamesa, napansin ni Winalin ang isang tableta na hindi sinasadyang nalaglag. Mabilis niya itong pinulot dahil sa karanasan niya sa pag-aalaga sa kanyang anak na si Ana. Naging pamilyar siya sa iba't ibang uri ng gamot. Ang tabletang ito ay walang marka, walang pangalan. Tila ba sadyang ginawa para itago ang tunay nitong gamit. Itinago niya ang tableta sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig sa kaba. Alam niyang kapag nahuli siya ni Wilhelmina, hindi lamang trabaho ang mawawala sa kanya. Maaari ring malagay sa panganib ang buhay ni Ana. Ngunit hindi niya kayang sikmurain ang kawalang hustisyang nakikita niya sa harap ng kanyang mga mata. Nang hapong iyon, habang namimili ng mga kailangan sa kusina kasama si Waselyo, ang matandang utusan na tila may lihim ding kinikimkim, naglakas loob si Winalin na magtanong, "Mang Waselyo, napansin niyo po ba? Parang lalong nanghihina si Senyor Waldemiro tuwing umiinom siya ng gamot na binibigay ni Ma'am Wilhelmina. Hindi po ba dapat ay pampalakas yon ng kanyang mga ugat?" Natigilan si Waselyo sa pagbubuhat ng mga supot. Tumingin siya sa paligid bago sumagot sa isang mahinang tinig. Ang kanyang mga mata ay puno ng babala. "Winalin, mag-ingat ka sa mga itinatanong mo. Sa bahay na yan, ang pader ay may tainga at ang hangin ay may mata. Ang tanging alam ko, ang doktor na nagre-reseta niyan ay matalik na kaibigan ni Wilhelmina." Hindi mapakali si Winalin. Nang makabalik sila sa mansyon, hiningi niya ang tulong ng isang kaibigang nurse sa probinsya sa pamamagitan ng isang lihim na mensahe. Ipinaliwanag niya ang hitsura ng tableta. Paglipas ng ilang oras, dumating ang sagot na nagpatindig ng balahibo ni Winalin. "Wina, mag-ingat ka. Ang inilarawan mong gamot ay hindi para sa paralitiko. Ito ay isang matapang na sedative na ginagamit sa mga pasyenteng may matinding sakit sa pag-iisip. Sa maling dosis, maaari itong magdulot ng permanenteng pagkalimot at paghina ng isipan. Pinapatay niya ng kakayahan ng isang tao na mag-isip ng maayos." Napaupo si Winalin sa sahig ng kanyang maliit na silid. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo at ang kanyang puso ay tila pinipiga ng matinding galit. Hindi lamang pera ang ninanakaw ni Wilhelmina kay Waldemiro. Ninanakaw nito ang kanyang katinuan, ang kanyang mga alaala, at ang kanyang pagkakataong muling makabangon. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo sa isang taong ang tanging kasalanan ay ang mawasak ng sarili niyang nakaraan? Habang tinitingnan ni Winalin ang tableta sa kanyang palad, isang matinding desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya papayag na tuluyang maging anino na lamang si Waldemiro sa sarili nitong mansyon. Ngunit paano niya lalabanan ng isang kalaban na may hawak ng kayamanan at kapangyarihan habang siya ay isang hamak na katulong lamang na may hawak ay isang lihim na maaring pumatay sa kanya? Sa labas, ang dilim ng gabi ay tila mas lalong lumalalim. Tila ba nagbabadya ng isang katotohanang mas masahol pa sa kanyang inaasahan. Ang halimuyak ng ginisang luya, bawang at sariwang manok ay dahan-dahang gumagapang sa malalamig na pasilyo ng mansyon ng mga Alcaraz. Sa loob ng kusina, abala si Winalin sa harap ng kalan. Ang bawat paghalo niya sa malapot na arroz caldo ay tila isang panalangin. Isang hiling na sana ay magsilbi itong lunas, hindi lamang sa gutom, kundi pati na rin sa nananamlay na diwa ni Waldemiro. Wala si Wilhelmina sa mansyon dahil dumalo ito sa isang marangyang pagtitipon sa labas ng lungsod. Ito ang pagkakataon ni Winalin. Alam niyang kailangang lumakas si Waldemiro bago pa man tuluyang lamunin ng mga nakalalasong gamot ang kanyang isipan. Dahan-dahang pumasok si Winalin sa silid ni Waldemiro, dala ang isang munting tray. Nakita niya ang Ginoo na nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatitig sa bintana habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kanyang anyo ay tila isang anino na naliligaw sa gitna ng karangyaan. "Senyor, nagluto po ako ng mainit na arroz caldo. Alam ko pong wala kayong ganang kumain,
Pero kailangan niyo po ito para lumakas. Malumanay na sabi ni Winalin habang inilalapag ang pagkain sa maliit na lamesa. Hindi lumingon si Waldemiro. Ilabas mo yan. Wala akong panlasa. Ang lahat ng pagkaing ibinibigay sa akin sa bahay na ito ay lasang abo. Hindi natinag si Winalin. Lumapit siya ng bahagya, sapat na para maamoy ni Waldemiro ang bango ng pagkain. Ganyan din po ang sabi ng anak ko, si Ana, tuwing sinusumpong siya ng sakit. Pero kapag natitikman na niya ang luto ko, sinasabi niyang parang niyayakap daw siya ng init ng sabaw. Subukan niyo lang po, senyor, kahit isang subo lang. Sa pagbanggit sa pangalan ni Ana, dahan-dahang humarap si Waldemiro. Tiningnan niya ang mangkok ng lugaw na may toppings ng ginintuang bawang at hiniwang itlog. May kung anong alaala ang kumiliti sa kanyang gunita. Ang mga umagang masaya pa ang lahat. Bago pa man naging kulungan ang kanyang sariling katawan, nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ang kutsara. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, kinuha na ito ni Winalin. Hayaan niyo po akong tulungan kayo. Isang subo, 2, 3. Sa bawat paglunok ni Waldemiro, tila unti-unting nagkakaroon ng kulay ang kanyang maputlang pisngi. Ang init ng pagkain ay gumagapang sa kanyang himaymay. Tila ba binubuhay ang mga bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang namatay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naubos ni Waldemiro ang isang platitong pagkain nang walang kasamang galit o pait. Nang akmang kukunin na ni Winalin ang mangkok, hindi sinasadyang nagdampi ang kanilang mga daliri. Natigilan silang dalawa. Ang kamay ni Waldemiro ay malamig, habang ang kay Winalin ay mainit at puno ng buhay. Hindi rinit ni Waldemiro ang kanyang kamay. Sa halip, tinitigan niya ang mga palad ni Winalin, ang mga kamay na may bakas pa rin ng sugat mula sa pagkabasag ng porselana noong unang araw. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa silid ay hindi na nakakabingi. Ito ay naging isang tulay ng pag-uunawaan. Ang bilyonaryong lumpo at ang katulong na dukha ay tila naging pantay sa harap ng isang mangkok ng lugaw at isang simpleng haplos. Bakit mo ito ginagawa? Mahinang tanong ni Waldemiro. Ang boses ay wala ng talim, kundi puno ng pagtataka. Bakit ka nagmamalasakit sa isang taong tulad ko na wala nang ginawa kundi saktan ka? Ngumiti ng bahagya si Winalin, isang ngiting may halong pait at pag-asa. Dahil naniniwala po ako, senyor, na walang pusong sadyang gawa sa bato. Minsan, kailangan lang itong diligin ng kaunting kabutihan para muling lumambot. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Waldemiro. Sa loob ng kanyang dibdib, may isang pader na tila dahan-dahang nagkakaroon ng lamat. Ang kawalang pag-asa na bumabalot sa kanya sa loob ng 2 dekada ay tila bahagyang nahawi ng isang platitong lugaw at ng malasakit ng isang estranghero. Ngunit ang sandaling iyon ay naputol nang marinig nila ang paghinto ng isang sasakyan sa labas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse at ang pamilyar na yabag ng mga takong ni Wilhelmina ay muling nagpabalik ng tensyon sa hangin. Nandyan na siya. Bulong ni Winalin. Mabilis na kinuha ang tray at inayos ang sarili. Tandaan niyo po, senyor, huwag niyo pong kalimutang lumaban. Hindi kayo mag-isa. Nang lumabas si Winalin sa silid, naiwan si Waldemiro na nakatingin sa kanyang sariling kamay na dinaluyan ng init ni Winalin. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan na hindi niya akalaing muling mabubuo. May pag-asa pa nga ba para sa akin? Sa kabilang banda, si Wilhelmina ay naglalakad sa pasilyo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang inaamoy ang hangin sa mansyon. Alam niyang may nagbago. Alam niyang may ibang amoy na humalo sa lason na kanyang ikinalat. At sa kanyang isipan, isang banta ang nabuo laban sa babaeng naglalakas loob na magdala ng liwanag sa kanyang pinaghaharian. Sa mundong punong-puno ng matatalim na bato, ang isang malambot na haplos ng musmos ay tila isang milagrong hindi inaasahan sa gitna ng kaparangan. Ang hapon sa mansyon ng mga Alcaraz
ay karaniwang balot ng nakabibinging katahimikan, isang katahimikang tila nagbabantay sa mga sikretong pilit ibinabaon sa limot. Ngunit sa araw na ito, may isang kakaibang enerhiyang gumagapang sa mga pasilyo. Sa tulong ni Mang Waselyo na hindi matiis ang pangungulila ng mag-ina, lihim niyang naipasok sa likod ng mansyon ang munting si Ana dahil sa abala si Winalin sa paglilinis ng malawak na dining hall sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng isa sa mga tauhan ni Wilhelmina. Naiwan ng bata sa pangangalaga ni Waselyo sa silid-aklatan, ang paboritong kublihan ni Waldemiro kung saan ang amoy ng luma at maalikabok na pahina ng mga libro ay nagsisilbing kanyang tanging kasama. Nakaupo si Waldemiro sa gitna ng silid. Ang kanyang paningin ay nakapako sa isang makapal na libro na hindi niya magawang buuklatin. Ang kanyang isipan ay muling nilalamon ng dilim nang marinig niya ang isang mahinang kaluskos mula sa likod ng malalaking istante. Isang maliit na ulo ang sumungaw. Ang mga mata ni Ana, na kasing ningning ng mga bituin sa gitna ng karimlan, ay tuwirang tumingin sa lalaking nakaupo sa makintab na wheelchair. Sa halip na matakot o tumakbo palayo, gaya ng ginagawa ng ibang tao, dahan-dahang lumapit ang bata. "Lolo, bakit po kayo malungkot?" Ang boses ni Ana ay parang tunog ng isang maliit na kampanilya, malinaw at puno ng kawalan-malay. Natigilan si Waldemiro. Ang kanyang puso, na matagal nang binalot ng makapal na yelo ng puot, ay tila nakaramdam ng isang munting lamat. Tinitigan niya ang bata, ang maputlang balat nito na bakas ng karamdaman, ngunit ang mga labi ay may suot na matamis na ngiti. "Sino ka? Paano ka nakapasok dito?" Tanong ni Waldemiro, bagamat ang kanyang boses ay wala ng talim ng dati. "Ako po si Ana. Hinahanap ko po ang nanay ko, pero sabi ni Lolo Waselyo, busy daw po siya. Kaya naglakad-lakad muna ako," sagot ng bata habang lumalapit pa ng lalo. "Ang ganda po ng upuan niyo. May gulong. Para po kayong si Superman na nakaupo." Isang tipid na ngiti ang hindi sinasadyang sumilay sa mga labi ni Waldemiro. Superman? Sa loob ng 20 taon, ang tingin niya sa kanyang sarili ay isang basura, isang pabigat. Ngunit sa mata ng batang ito, siya ay isang bayani. Inabot ni Ana ang isang maliit na bulaklak ng gumamela na pinitas niya sa hardin kanina. "Para sa inyo po, Lolo." Sabi ni Nanay, kapag malungkot ang isang tao, kailangan niya ng kulay para maging happy po ang heart niyo. Dahan-dahang inabot ni Waldemiro ang bulaklak. Ang maliliit na daliri ni Ana ay dumampi sa kanyang magaspang na palad. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman ng bilyonaryo ay tila naging walang halaga kumpara sa munting alay ng batang ito. Naramdaman ni Waldemiro ang isang mainit na likidong namumuo sa kanyang mga mata. Isang emosyong matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. "Salamat, Ana," mahinang bulong ni Waldemiro. "Napakaganda ng iyong bulaklak." Nagpatuloy ang bata sa pagkukwento tungkol sa kanyang mga pangarap, tungkol sa kanyang nanay Winalin, at kung paano siya nagdarasal gabi-gabi na gumaling ang kanyang puso para makapaglaro na siya sa labas. Hindi na malaya ni Waldemiro na ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa buhok ng bata. Tila ba ito ang nawawalang piraso ng kanyang nadurog na pagkatao? Ngunit ang mahikang iyon ay biglang nabasag. Mula sa labas ng silid-aklatan, narinig nila ang pamilyar na tunog ng mga takong na tila tumutusok sa sahig. Ang bawat hakbang ay papalapit, puno ng awtoridad at panganib. "Waldemiro, sino ang kinakausap mo riyan?" Ang boses ni Wilhelmina ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, puno ng hinala. Nanlaki ang mga mata ni Waldemiro. Mabilis niyang itinago si Ana sa likod ng malawak na kurtina ng bintana. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot para sa kanyang sarili, kundi para sa kaligtasan ng batang nagbigay sa kanya ng kulay sa loob ng ilang minuto. Bumukas ang pinto. Pumasok si Wilhelmina. Ang kanyang mga mata ay naggagala sa bawat sulok ng silid. Naamoy niya ang isang banyaga at sariwang amoy. Ang amoy ng labas, ang amoy ng isang bata.
May narinig akong tumatawa, Waldemiro. Huwag mong sabihing kinakausap mo na ang mga multo ng nakaraan? Mikaing tanong ni Wilhelmina habang unting lumalapit sa direksyon ng kurtina kung saan nakatago ang munting si Ana. Nanatiling matigas ang mukha ni Waldemiro, ngunit ang kanyang mga kamay na nakakapit sa wheelchair ay nanginginig sa matinding tensyon. Sa bawat hakbang ni Wilhelmina, tila ba humihinto ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Ano ang itinatago mo sa likod ng kurtinang iyan, Waldemiro? Bakit tila takot na takot ang iyong mga mata na parang may isang munting lihim kang ipinagkakait sa akin? Ang boses ni Wilhelmina ay parang hapdi ng asin sa isang sariwang sugat. Huminto siya. Ilang pulgada na lamang ang layo mula sa mabigat na kurtinang pelos kung saan nakatago ang nanginginig na si Ana. Ang kanyang mga daliri na may mahahaba at mapupulang kuko ay dahan-dahang itinaas upang hawiin ang tela. Sa gitna ng matinding tensyon, isang malakas na tunog ng pagkabasag ang umaling-awngaw sa silid. Sinadya ni Waldemiro na itulak ang isang mamahaling florera mula sa kanyang tabi. Ang mga piraso ng kristal ay tumalsik sa sahig. Muntik nang tamaan ang mga paa ni Wilhelmina. Umalis ka rito. Wala kang pakialam sa mga gamit ko at mas lalong wala kang pakialam sa buhay ko. Galing ni Waldemiro, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagsisikap na ilayo ang atensyon ng ahas na babae. Nasisira na talaga ang bait mo, Waldemiro. Mikaing sagot ni Wilhelmina habang tinitingnan ang nasirang florera. Linisin mo iyan, Winalin. Ngayon din. Sigaw niya bago tuluyang lumabas ng silid. Sa sobrang inis, hindi na napansin ang munting anino na mabilis na kinuha ni Mang Waselyo mula sa likod ng kurtina. Ngunit ang munting tagumpay na yon ay panandalian lamang. Sa labas, ang langit ay biglang nagdilim. Ang mga ulap ay tila nagngangalit at sa loob ng ilang minuto, ang malakas na buhos ng ulan ay humagupit sa bubong ng mansyon. Ang bawat patak ng tubig ay tila isang bala na tumatama sa salamin ng bintana. Kasabay ng pagkidlat na nagbibigay ng panandali ang liwanag sa madilim na silid, ang katawan ni Waldemiro ay biglang nanigas. Ang kanyang mga mata ay tumirik at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Ito ang epekto ng mga nakalalasong gamot na ibinigay ni Wilhelmina na hinaluan ng matinding emosyon sa naganap na tensyon. Senyor Waldemiro! Hiyaw ni Winalin habang mabilis na lumalapit. Sinubukan niyang tawagan ng doktor, ngunit ang linya ng telepono ay patay. Ang kuryente sa buong mansyon ay biglang nawala. Iniwan sila sa gitna ng ganap na kadiliman. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na kandila, nakita ni Winalin si Wilhelmina na nakatayo sa pintuan. May hawak na susi. Huwag mo nang subukan, Winalin, malamig na sabi ni Wilhelmina. Nakalak ang lahat ng pinto. Putol ang linya ng telepono. Walang doktor na darating sa gitna ng bagyong ito. Oras na para matapos ang paghihirap ng aking mahal na bayaw. At oras na para maging akin ang lahat. Naramdaman ni Winalin ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng matinding takot at galit. Tumingin siya kay Waldemiro na nahihirapang huminga. Ang bawat hininga nito ay tila isang huling pamamaalam. Sa sandaling iyon, ang imahe ng kanyang anak na si Ana at ang naghihingalong si Waldemiro ay naghalo sa kanyang isipan. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya papayag na ang kadiliman sa mansyong ito ang manalo. Hayop ka, Wilhelmina. Hindi ka tao. Bulong ni Winalin. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa determinasyon na hindi pa niya naramdaman noon. Ginamit ni Winalin ang lahat ng kanyang lakas. Kumuha siya ng mainit na tubig at malinis na tela. Inalala niya ang lahat ng itinuro ng kanyang lola sa probinsya tungkol sa pagpapababa ng lagnat at pagpapakalma ng katawan. Sa buong magdamag, habang ang bagyo ay patuloy na nananalasa sa labas, si Winalin ay nanatili sa tabi ni Waldemiro. Pinunasan niya ang bawat butil ng pawis, nanalangin sa bawat pintig ng puso, at ibinigay ang lahat ng init ng kanyang pagkatao
sa lalaking tila nilalamon na ng kamatayan. Bawat hininga ni Waldimiro ay tila isang labanan. Bawat sandali ay tila isang taon sa hirap. Ngunit sa gitna ng kadiliman, habang hawak ni Winalin ang nanginginig na kamay ni Waldimiro, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang kaluluwa. Sapat ba ang init ng isang pusong nagmamahal upang itaboy ang lamig ng isang kamatayang pinlano ng kasamaan? Hindi tumitigil ang ulan. Ang bagyo sa labas ay tila walang katapusan, ngunit ang mas matinding bagyo ay narito sa loob ng silid, kung saan ang isang simpleng katulong ay nakikipagbuno sa tadhana para sa buhay ng isang taong dati ay tinitingnan siya bilang alabok. Sa bawat dapit umaga, ang liwanag ay hindi lamang nagmumula sa araw, kundi sa katotohanang dahan-dahang gumigising sa isang pusong matagal nang nabulag ng poot. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang pumasok sa pagitan ng makakapal na kurtina ng silid ni Waldimiro, na tila mga daliri ng gintong humahaplos sa magulong paligid matapos ang hagupit ng bagyo. Ang katahimikan ay nanunumbalik, maliban sa mahinang pag-awit ng mga ibon sa labas na tila nagdiriwang sa paglipas ng panganib. Dahan-dahang idinilat ni Waldimiro ang kanyang mga mata. Mabigat ang kanyang pakiramdam. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila binugbog ng matinding pagod, ngunit may isang bagay na banyaga sa kanya, ang linaw ng kanyang isipan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi siya nakakaramdam ng lula o pagkalito. Ang ulap na bumabalot sa kanyang utak ay tila hinawi ng malamig na hangin ng nagdaang gabi. Naramdaman niya ang isang init sa kanyang kanang kamay. Bahagya niyang iniling ang kanyang ulo at doon niya nakita si Winalin. Nakasandal ang babae sa gilid ng kanyang kama, mahimbing na natutulog sa gitna ng pagkapagod. Ang kanyang mukha ay maputla, may mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata, at ang kanyang kamay? Ang kamay na puno ng maliliit na sugat at gasgas ay mahigpit pa ring nakahawak sa kamay ni Waldimiro. Sa tabi niya ay ang palanggana ng tubig na ngayon ay wala ng laman, at ang mga bimpo na ginamit sa buong magdamag. Isang kakaibang kurot ang naramdaman ni Waldimiro sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit ang babaeng ito na tinrato niya na parang basura na inalipusta niya sa harap ng maraming tao ay nanatili sa kanyang tabi nang ang lahat ay tinalikuran siya? Naalala niya ang mga sandali ng kanyang pag-atake, ang pakiramdam ng pagkalunod sa sariling katawan, at ang malambot na boses na paulit-ulit na tumatawag sa kanyang pangalan, na nagbibigay sa kanya ng dahilan para bumalik mula sa pampang ng kamatayan. Hindi ito si Elena. Hindi ito ang kanyang asawa. Ito ay si Winalin, ang katulong na may pusong mas busilak pa sa lahat ng kristal sa kanyang mansyon. Ang dahan-dahang pag-ungol ng pintong gawa sa Nara ay nagpabalik kay Waldimiro sa realidad. Pumasok si Wilhelmina, suot ang kanyang mapagkunwaring maskara ng pag-aalala. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ni Waldimiro ang mabilis na pagdaan ng gulat at pagkadismaya sa mga mata ng kanyang biyenan nang makita siyang gising at humihinga. "O Waldimiro, salamat sa Diyos at buhay ka." Ang boses ni Wilhelmina ay puno ng malapot na emosyon. Lumapit siya para yakapin ang bayaw, ngunit bahagyang iniwas ni Waldimiro ang kanyang mukha. "Akala ko ay mawawala ka na sa amin kagabi. Napakalakas ng bagyo, hindi kami makatawag ng tulong. I was so worried, my dear." Tinitigan siya ni Waldimiro ng diretso sa mga mata. Isang titig na tila naghuhukay sa kailaliman ng kaluluwa ni Wilhelmina. "Worried? O nadismaya dahil nagising pa ako, Wilhelmina?" Natigilan si Wilhelmina. Ang kanyang ngiti ay tila nabasag. "Ano bang sinasabi mo? Siyempre, mahalaga ang buhay mo sa akin. At itong katulong na ito, bakit dito siya natulog? Napakawalang galang talaga." Akmang gigisingin ni Wilhelmina si Winalin sa pamamagitan ng isang marahas na yugyog. Ngunit mabilis na humarang ang boses ni Waldimiro. "Huwag mo siyang hawakan." Mariing utos ni Waldimiro. Ang kanyang boses, bagamat mahina,
ay may awtoridad na matagal nang nawala. Hayaan mo siyang magpahinga. Siya ang gumawa ng trabahong dapat ay ginawa mo bilang pamilya ko. Namutla si Wilhelmina sa sobrang galit. Ngunit bago pa siya makasagot, pumasok si Mang Waselyo, dala ang isang baso ng sariwang juice. Nagpalitan ng makahulugang tingin si Waldemiro at ang matandang katiwala. May isang tahimik na kasunduang nabuo sa pagitan nila. Nang makalabas si Wilhelmina na may kasamang pagdabog ng pinto, pinalapit ni Waldemiro si Waselyo. Waselyo, bulong niya habang tinitignan ng mahimbing pa ring tulog na si Winalin. Mula ngayon, ikaw ang kukuha ng lahat ng gamot ko. Huwag mong hahayaan na kahit isang tableta ay dumaan sa mga kamay ni Wilhelmina. At ang pagkain? Siguraduhin mong si Winalin lang ang magluluto nito. Opo, senyor, sagot ni Waselyo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa katapatan. Matagal ko na pong hinihintay ang utos na ito. Binaling muli ni Waldemiro ang kanyang tingin kay Winalin. Isang maliit na luhang hindi niya napigilan ng dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang pisikal na kapansanan. Ang taong itinuturing niyang pamilya ay ang siyang pumatay sa kanyang pagkatao. At ang taong itinuring niyang estranghero ay ang siyang nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Ngunit sa likod ng kanyang pasasalamat, isang matinding takot ang namuo. Kung nalaman ni Wilhelmina na gising na ang kanyang isipan, anong susunod na hakbang ang gagawin ng ahas na babae? At hanggang kailan niya kayang protektahan si Winalin at ang munting si Ana mula sa panganib na ngayon ay mas lalong naging personal? Sa labas, ang araw ay ganap ng sumikat, ngunit ang mga anino sa loob ng mansyon ay tila lalong humahaba. Nagbabadya ng isang digmaang hindi gagamitan ng baril o patalim, kundi ng talino at tibay ng puso. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging kasing bigat ng tingga. Nararamdaman ni Wilhelmina ang unti-unting pagkawala ng kanyang kapangyarihan. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Waldemiro nitong mga nakaraang araw. Hindi na ito ang lumpong walang imik at sunod-sunuran. May buhay na muling dumadaloy sa mga ugat nito at alam ng tusong babae kung sino ang nagpainit muli sa malamig na pusong iyon. Kailangan niyang alisin ang ugat ng pagbabagong ito. Kailangan niyang durugin si Winalin bago pa man mahuli ang lahat. Kinahapunan, habang abala si Winalin sa paglalaba sa likod bahay, dahan-dahang pumasok si Wilhelmina sa maliit na silid ng katulong. Hawak niya ang isang kwintas na diamante, ang pinakamahalagang pamana ng yumaong asawa ni Waldemiro na si Elena. Kumikinang ito sa ilalim ng mapusyaw na ilaw, tila isang ahas na naghihintay tumuklaw. Walang pag-aalinlangan niyang isiniksik ang mamahaling alahas sa kailaliman ng lumang bag ni Winalin. Itinago sa ilalim ng mga kupas at niniting na damit ng munting si Ana. Isang ngiting puno ng kamandag ang gumuhit sa kanyang mga labi. Makalipas ang isang oras, ang tahimik na hapon ay binasag ng pagdating ng mga awtoridad. Nagtipon ang lahat ng kasambahay sa malawak na sala sa utos ng nagwawalang si Wilhelmina. Nakatayo siya sa gitna, umiiyak ng peke. Ang kamay ay nakadapo sa kanyang dibdib habang nagmamakaawa sa mga pulis. Nawawala ang kwintas ni Elena, ang kaisa-isang alaala ng kanyang pag-ibig. Ang kanyang boses ay sadyang pinalakas, umaabot hanggang sa itaas, kung saan naroon ang silid ni Waldemiro. Agad niyang ibinaling ang kanyang nag-aapoy na paningin kay Winalin na bagong pasok lamang mula sa labas. Ang mga kamay ay basa pa ng sabon. Sino pa ba ang may motibo? Sino ba ang desperadong magkapera para sa kanyang may sakit na anak? Hanapin ninyo sa mga gamit ng babaeng yan. Panduduro ni Wilhelmina. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Winalin. Ang mga matang nakatingin sa kanya ay puno ng panghuhusga. Mabilis na kinuha ng mga pulis ang lumang bag ni Winalin. Umiiyak ang dukhang ina, pilit na ipinagtatanggol ang kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding takot. Wala po akong kinuha. Maawa po kayo. Hindi ko po magagawa iyan.
Nagtatrabaho po ako ng marangal. Pagsamo ni Winalin, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ngunit nang ibuhos ng pulis ang laman ng bag sa ibabaw ng lamesang salamin, gumulong ang kumikinang na kwintas na diamante. Ang bawat kislap nito ay tila punyal na itinarak sa puso ni Winalin. Napasinghap ang mga kasambahay. Si Mang Waselyo ay napakuyom ng kamao. Alam niyang isa itong napakatalinong paninira. Magnanakaw, pinakain ka na nga namin, kinupkop, tapos ito ang igaganti mo? Pang-iinsulto ni Wilhelmina. Lumapit siya at buong lakas na itinulak si Winalin sa balikat. Gagamitin mo pa ang sakit ng anak mo para pagtakpan ng maitim mong budhi. You are nothing but a cheap, dirty thief. Bumagsak si Winalin sa malamig na marmol. Ang kanyang mga luha ay nag-uunahang pumatak. Naisip niya ang kanyang anak. Kung makukulong siya, paano na si Ana? Sino ang maghahanap ng perang pantustos sa operasyon? Ang pag-asang binuo niya sa loob ng mansyong ito ay biglang gumuho at naging abo. Wala siyang kalaban-laban sa kapangyarihan at kasinungalingan ng mga taong may salapi. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang mga mukha sa kanyang mga palad. Handa nang tanggapin ang malupit na sumpa ng kanyang tadhana. Akmang lalagyan na ng posas ng mga pulis ang nanginginig na mga kamay ni Winalin nang biglang pumailan lang ang isang pamilyar at matipunong boses. Ang tunog ng mga gulong ng wheelchair ay dahan-dahang lumapit mula sa pasilyo pababa sa elevator ng mansyon. Bitawan ninyo siya. Ang boses ni Waldimiro ay malamig, matigas, at puno ng hindi mapapasubali ang awtoridad. Lahat ay natigilan. Namutla si Wilhelmina, ang kanyang pekeng pag-iyak ay biglang naglaho. Iginiya ni Waldimiro ang kanyang wheelchair hanggang sa makarating siya sa gitna ng sala. Pumagitna sa mga pulis at sa nakaluhod na si Winalin. Tumingin siya ng diretso sa mga nanlalaking mata ng kanyang biyenan bago ibinaling ang kalmadong paningin sa mga alagad ng batas. Hindi siya magnanakaw. Idineklara ni Waldimiro, ang bawat salita ay may diin na nagpayanig sa buong silid. Ako ang nagbigay ng kwintas na yan sa kanya. Isang munting regalo para sa kanyang tapat na paglilingkod. Ang bigat ng katahimikan sa loob ng silid ni Waldimiro ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa dalawang kaluluwang kapwa sugatan. Sa labas ng pinto, dinig pa rin ang papalayo at mabibigat na hakbang ni Wilhelmina at ng mga pulis na umalis nang walang dalang bilanggo. Sa gitna ng silid, nakatayo si Winalin. Nanginginig pa rin ang mga balikat habang pinipigilan ang pag-iyak. Sa ibabaw ng lamesita ay nakapatong ang kumikinang na kwintas na diamante. Ang mitsa na muntik ng sumira sa kanyang buhay at umagaw sa kinabukasan ng kanyang anak na si Ana. Dahan-dahang inikot ni Waldimiro ang gulong ng kanyang upuan, papalapit sa humihikbing babae. Tiningala siya ni Winalin. Ang mga mata nito ay namumula at puno ng hindi maipaliwanag na halo ng takot at pasasalamat. Bakit niyo po ginawa iyon, senyor? Nanginginig na tanong ni Winalin. Ang boses ay halos isang bulong. Alam niyo pong hindi akin ang kwintas na yan. Pwede kayong makasuhan ng pagsisinungaling sa mga pulis para lang protektahan ang isang hamak na katulong. Hindi agad sumagot si Waldimiro. Sa halip, iniabot niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang nanginginig na mga daliri ni Winalin. Walang mali siya sa kanyang haplos, tanging purong pag-aaruga at isang tahimik na pangako ng kaligtasan. Naramdaman ni Winalin ang magaspang ngunit mainit na palad ng bilyonaryo, isang init na nagpatunaw sa natitirang takot sa kanyang dibdib. Dahil mas alam ko kung sino ang totoong magnanakaw sa mansyong ito, Winalin. Malumanay na sagot ni Waldimiro. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang pambihirang lambot. 20 taon akong nabulag. 20 taon kong inakala na ako ang halimaw. Hindi ko hahayaan na saktan pa niya ang nag-iisang taong nagturo sa akin kung paano muling maging tao. Isang patak ng luha ang nakawala sa mga mata ni Winalin. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi dahil sa pait ng tadhana, kundi dahil sa isang matinding kilig sa kaalamang may isang taong handang tumayo at lumaban para sa kanya. Ang kanilang tahimik na sandali ay dahan-dahang naputol nang marinig nila ang tatlong mahihinang katok sa pinto. Pumasok si Mang Waselyo, ang kanyang muka ay seryoso at may dalang isang lumang brown envelope. Nagpaalam si Winalin upang magbigay ng espasyo para sa dalawa. Ngunit bago siya lumabas, binigyan siya ni Waldimiro ng isang panatag na tango. Nang sumara ang pinto, lumapit si Waselyo. "Senyor, nakuha ko na po ang mga dokumentong ipinahanap ninyo. Mahirap pong halukayin ang nakaraan, lalo na't ginamitan ito ng malaking pera upang ibaon sa limot. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman nananatiling nakabaon." Inabot ni Waldimiro ang envelope. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng mga lumang papel na amoy alikabok at amag. Isa itong kopya ng orihinal na police report at isang sinumpaang salaysay mula sa dating mekaniko ng pamilya na si Tomas, na biglang naglaho matapos ang aksidente. Binasa ni Waldimiro ang mga nakasulat. Bawat linya ay tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa mga kasinungalingang itinanim sa kanyang utak sa loob ng 2 dekada. Ayon sa ulat ng investigador na binayaran upang manahimik, ang preno ng sasakyan na minaneho ni Waldimiro ng araw na mamatay ang kanyang asawa at anak ay hindi nasira dahil sa kalumaan. Ito ay sadyang pinutol, isang malinis na hiwa ng asero. Sa pagbasa niya sa salitang pinutol, tila may isang malakas na puwersa na humila sa isipan ni Waldimiro pabalik sa madilim na paradahan. 20 taon na ang nakalilipas. Naamoy niya muli ang matapang na singaw ng gasolina. Narinig niya ang masayang halakhak ng kanyang asawang si Elena habang isinasakay ang kanilang munting anghel sa likod ng kotse. At sa isang madilim na sulok ng paradahan, sa pamamagitan ng refleksyon mula sa side mirror ng kotse, nakita niya ang isang anino, isang babaeng nakasuot ng itim, nagpupunas ng langis sa kanyang mga kamay gamit ang isang panyo. Ang babaeng iyon ay humarap, at ang malamig, walang pusong ngiti ni Wilhelmina ay tumatak sa kanyang gunita bago ito mabilis na naglakad palayo. Bumalik ang diwa ni Waldimiro sa kasalukuyan. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay napalitan ng isang mahigpit na pagkuyom. Nilukot niya ang gilid ng papel habang ang maiinit na luha ng galit at pangungulila ay tahimik na umaagos sa kanyang mga pisngi. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Tila sa bawat tiklop ng papel ay pinipilit niyang pigain ang sakit na matagal niyang kinimkim. Hindi niya kasalanan. Hindi siya ang dahilan ng pagkawasak ng kanyang pamilya. Ang mga tao ng pag-uusig sa sarili, ang mga gabing hinihiling niyang sanay hindi na siya magising, at ang pagkakulong ng kanyang mundo sa wheelchair, lahat ng iyon ay bunga ng isang kasinungalingang maingat na itinanim sa kanyang isip. Unti-unti niyang naunawaan ang katotohanan. May isang taong nagkunwaring kapamilya, ngunit sa likod ng maskara ay may pusong puno ng inggit at kasakiman. Isang taong ginamit ang kanyang kahinaan upang sirain ang kanyang pagkatao at itago ang sariling kasalanan sa likod ng kanyang pagdurusa. Siya ang may gawa, Waselyo, nanginginig na bulong ni Waldimiro. Ang kanyang boses ay naglalaman ng 20 taong na ipongpuot. Pinatay niya ang asawa ko, pinatay niya ang anak ko, at pagkatapos, pinaniwala niya akong ako ang may kasalanan. Yumuko si Waselyo, hindi maitago ang awa at galit para sa kanyang amo. Patawarin niyo po ako, senyor, na inabot ng ganito katagal bago ko natuklasan ang lahat. Huminga ng malalim si Waldimiro. Pinipilit na ikalma ang nagwawalang bagyo sa kanyang dibdib. May isang malaking tanong na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Isang katanungang tila isang itim na butas na walang katapusan. Tiningnan niya ang matandang katiwala. Bakit, Waselyo?
Bakit ganoon na lamang ang galit niya sa kapatid ko at sa akin? Ano ang nagtulak kay Wilhelmina para magtanim ng ganito kasahol na puot na kaya niyang pumatay ng sariling kadugo? Umiwas ng tingin si Waselyo. Ang mga mata ng matanda ay tila bumalik sa isang mas malayo at mas madilim na nakaraan ng pamilya Alcaraz. May isang lihim pa na hindi nabubuksan. Isang kwentong maaring mas masakit pa sa katotohanang natuklasan nila ngayon. At habang ang gabi ay muling lumalalim, ang buong pagkatao ni Waldemiro ay nag-alab sa isang bagong layunin. Hindi na siya magiging biktima sa sarili niyang mansyon. Ang panahon ng pananahimik ay tapos na. Walang mas mabangis pa sa isang ahas na nasusukol sa loob ng marangyang silid ni Wilhelmina. Ang hangin ay tila nalalaso ng kanyang matinding pagngangalit. Nalaman niya ang balita mula sa isa sa mga binayaran niyang tauhan sa loob ng mansyon. Lihim na nagpatawag ng abogado si Waldemiro. Ang bilyonaryo ay gumawa ng bagong testamento, isang dokumentong naglilipat ng buong yaman ng mga Alcaraz sa isang charitable foundation at nag-iiwan kay Wilhelmina nang wala ni isang kusing. Ang kanyang 20 taong paghihintay, ang kanyang pagpapanggap, ang kanyang mga isinagawang krimen, lahat ay magiging abo dahil lamang sa pagdating ng isang hamak na katulong. Hindi siya papayag. Kung kailangan niyang sunugin ang buong mundo para makuha ang kanyang premyo, gagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Kinagabihan, habang payapang inaayos ni Winalin ang mga malinis na tuwalya sa labahan, ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa Maynila. Kinabukasan na ang takdang araw ng operasyon ni Ana. Sa tulong ni Waldemiro, nalihim na nag-utos kay Waselyo na bayaran ang lahat ng gastusin sa ospital. Abot kamay na ni Winalin ang kaligtasan ng kanyang anak. Isang masayang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, matatapos na ang kanilang kalbaryo. Ngunit ang munting kaligayahang iyon ay biglang pinatay ng sunod-sunod na panginginig ng kanyang telepono. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Isang hindi pamilyar na numero ang lumitaw sa screen. Nang idikit niya ang telepono sa kanyang tainga, ang boses na umalingaw-ngaw mula sa kabilang linya ay tila yelong direktang itinurok sa kanyang mga ugat. Kumusta ang gabi mo, Winalin? Sana ay nasisiyahan ka sa pag-aayos ng mga basahan. Dahil bukas, baka damit na pamburol ang ihanda mo para sa anak mo. Nabitawan ni Winalin ang hawak niyang tuwalya. Ang kanyang lalamunan ay biglang nanuyo at ang kanyang dibdib ay tila dinaganan ng isang malaking bato. Maam Wilhelmina, anong ibig ninyong sabihin? Nasaan po ang anak ko? Isang malutong at nakakakilabot na halakhak ang isinagot ni Wilhelmina. Napakadaling bilhin ng mga tao sa ospital, Winalin, lalo na kung ang nag-aalok ay isang Alcaraz. Nasa labas na ng ospital ang anak mo ngayon, sakay ng isa sa mga van ko. Napakasarap ng tulog ng munting si Ana. Nakakaawa, napakabata pa para mamatay dahil sa katangahan ng kanyang ina. Huwag, parang awan niyo na. Huwag ninyong saktan ng anak ko. Halos mapunit ang lalamunan ni Winalin sa kanyang pagsigaw. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay at siya ay napaluhod sa malamig na semento. Ang mga luha ng matinding kilabot ay nag-uunahang pumatak mula sa kanyang mga mata. Gagawin ko po ang lahat, kahit ano. Huwag lang ang anak ko. Mabuti kung ganoon, malamig na tugon ni Wilhelmina. Ang boses ay puno ng tagumpay. Nasa loob ng kahadeyero ni Waldemiro ang orihinal na kopya ng bago niyang testamento. Alam ko ang password. Kaarawan ng pinakamamahal niyang asawang si Elena. Kunin mo ang dokumentong yon at dalhin mo sa akin sa lumang bodega sa likod ng mansyon bago maghating gabi. Kapag sumablay ka o kung magsusumbong ka, kina Waldemiro at Waselyo, ipinapangako ko sa iyo, ipapatapon ko sa kailaliman ng dagat ang anak mo. Naiintindihan mo ba? Hindi na nakasagot si Winalin dahil naputol na ang linya. Napahagulhol siya, ang kanyang mukha ay nakadikit sa sahig, ang buong katawan ay nanginginig
sa matinding takot at kawalang pag-asa. Tila pinipiga ang kanyang puso. Bawat paghinga ay parang paglanghap ng bubog. Ang babaeng ito ay hindi na tao. Isa siyang demonyo na nag-aanyong anghel ng kamatayan. Nang makabawi ng kaunting lakas, pinunasan ni Winalin ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding pighati ng isang inang nasusukol. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa ikalawang palapag, sa tapat ng silid-aklatan kung saan naroon ang kahadiyero ni Waldemiro. Madilim sa pasilyo. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Binuksan niya ang pinto ng silid-aklatan nang walang ingay. Nakita niya ang bakal na kahadiyero sa likod ng malaking painting. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang pindutin niya ang mga numero. Bumukas ang pinto ng kahadiyero. Sa loob ay nakapatong ang isang brown na sobre na may selyo ng abogado ng mga Alcaraz. Ito ang dokumentong nagtatanggal ng kapangyarihan kay Wilhelmina. Ito ang dokumentong magbibigay ng hustisya sa 20 taong pagdurusa ni Waldemiro. Inabot ni Winalin ang sobre. Ang bigat nito sa kanyang mga kamay ay tila bigat ng buong mundo. Kung ibibigay niya ito kay Wilhelmina, tuluyan niyang ipagkakanulo ang kaisa-isang lalaking nagturing sa kanya bilang tao. Ang lalaking nagtiwala at nagtanggol sa kanya. Ngunit kung hindi niya ito gagawin, mawawalan siya ng anak. Ang tanging rason ng kanyang paghinga, ang kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak sa loob ng madilim na silid-aklatan, naramdaman ni Winalin ang isang presensya sa pinto. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang anino ng isang lalaki na nakaupo sa wheelchair. Si Waldemiro. Gising ito at nakatingin ng diretso sa kanya, sa mga luha niya at sa sobrang hawak ng kanyang mga nanginginig na kamay. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin ay hindi na pumasok sa mga baga ni Winalin. Nahuli siya. Nahuli siya sa mismong akto ng pagtataksil sa taong naging tagapagligtas niya. Sa mga matang puno ng pighati at pagmamakaawa. Isang piping tanong ang namutawi sa labi ni Winalin. Paano niya ipapaliwanag ang isang kasalanang idinikta ng pag-ibig ng isang ina? Ang bawat segundo ay tila isang buong taon ng pagdurusa, habang nakatitig si Winalin sa mga mata ni Waldemiro. Hawak niya ang kayamanan ng mga Alcaraz, ang testamento na magpapabagsak kay Wilhelmina. Ngunit ang kapalit nito ay ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak. Sa gitna ng madilim na silid-aklatan, tuluyang bumigay ang mga tuhod ni Winalin. Bumagsak siya sa sahig at humagulgol ng buong pait. Inilalapag ang sobre sa paanan ng wheelchair ng bilyonaryo. Patawarin niyo po ako, senyor. Patawarin niyo po ako. Umiiyak na pagsamo ni Winalin. Ang kanyang noo ay nakadikit sa malamig na marmol. Nasa panganib po si Ana. Kinuha siya ni Ma'am Wilhelmina. Sinabi niyang papatayin niya ang anak ko kapag hindi ko dinala ang testamentong ito sa lumang bodega. Wala po akong pagpipilian. Bilang isang ina, handa kong ibenta ang kaluluwa ko sa demonyo para lang mabuhay ang anak ko. Hinintay ni Winalin ang sumpa. Hinintay niya ang galit. Ang mga masasakit na salitang ibabato sa kanya ng lalaking pinagtaksilan niya. Ngunit sa halip na sigaw, narinig niya ang mahinang pag-ikot ng mga gulong. Lumapit si Waldemiro. Dahan-dahan nitong inabot ang nanginginig na balikat ni Winalin at pinatayo siya. Nang mag-angat ng tingin si Winalin, walang bakas ng galit sa mukha ni Waldemiro. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, hindi sa puot para kay Winalin, kundi sa isang matinding determinasyong tapusin ang kasamaan ni Wilhelmina. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Winalin. Malumanay ngunit mariing sabi ni Waldemiro habang pinupunasan ng luha sa pisngi ng ina. 20 taon akong nagtago sa takot at paninisi sa sarili. Hindi ko hahayaang may isa pang inosenteng buhay ang kunin niya mula sa akin. Pupunta ka sa bodega at isasama mo ako. Ilang minuto bago maghating gabi, ang hangin sa paligid ng lumang bodega
Sa likod ng mansyon ay tila nagbabadya ng isang matinding unos. Puno ng alikabok at amoy kalawang ang loob ng gusali. Sa gitna ng madilim na silid, nakatayo si Wilhelmina, suot ang kanyang mapagmataas na ngiti habang hawak ang isang maliit na posporo. Sa isang tabi, nakatali sa isang upuan, ang natutulog at walang malay na si Ana. Ang maliit na dibdib ay mabagal na umaangat at bumababa. Bumukas ang malaking pintong bakal. Pumasok si Winalyn, hawak ang brown na sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Napakagaling, Winalyn. You really are a devoted mother. Nakangising bati ni Wilhelmina habang lumalapit. Ang mga takong nito ay matalas na tumutunog sa semento. Akin na ang sobre at baka sakaling maawa pa ako at ibalik ko sa iyo ang basurang anak mo. Ibigay mo muna sa akin si Ana. Matapang na sagot ni Winalyn, mahigpit na nakakapit sa dokumento. Tumawa ng malakas si Wilhelmina, isang halakhak na umaalingaw-ngaw sa buong bodega na tila galing sa mismong impyerno. Wala kang karapatang mag-utos sa akin, hampas lupa. Ako ang batas sa mansyong ito. Akin ang lahat ng yaman ni Waldemiro. Kung nagawa kong putulin ang preno ng kotse ng paborito niyang si Elena, 20 taon na ang nakararaan. Ano sa tingin mo ang pwede kong gawin sa isang katulong na tulad mo? Ang pag-amin na iyon ay sumabit sa hangin. Sa sobrang pagkalasing ni Wilhelmina, sa sarili niyang kapangyarihan at pag-aakalang siya ang nanalo, inilabas niya ang katotohanang matagal nang nakabaon. Ngunit ang hindi niya alam, hindi nag-iisa si Winalyn. Ang malalaking ilaw sa paligid ng bodega ay biglang bumukas ng sabay-sabay, bumubulag kay Wilhelmina. Mula sa likuran ng malalaking kahon, lumabas si Mang Waselyo kasama ang isang pormal na nakasuot na lalaki. Ang abogado ng mga alkaraz at ilang mga unipormadong pulis na nakatutok ang mga armas kay Wilhelmina. At sa gitna nila, nakaupo sa kanyang wheelchair, ay si Waldemiro. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga mata ay tila mga punyal na tumatarak sa kaluluwa ng kanyang biyenan. Sa kanyang kamay ay isang maliit na voice recorder na patuloy na umiikot. Narinig ninyo iyon, mga opisyal. Malamig na anunsyo ni Waldemiro. Isang direktang pag-amin sa pagpatay sa aking magina. At ngayon, kidnapping sa isang inosenteng bata. Nanlaki ang mga mata ni Wilhelmina. Ang kanyang mapagmataas na anyo ay biglang gumuho. Nagsimula siyang umatras. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat baba sa matinding gulat at takot. Waldemiro, papaano? Paano kang nakarating dito? Hindi totoo yan. Nagbibiro lang ako. Set up ito. Tapos na ang paghahari mo, Wilhelmina. Sagot ni Waldemiro. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa galit ng 20 taong pagdurusa. Nilason mo ang isip ko. Pinatay mo ang pamilya ko. Ngayon, pagbabayaran mo ang bawat patak ng luha na dinulot mo sa bahay na ito. Sa isang desperadong hakbang, mabilis na lumingon si Wilhelmina sa natutulog na si Ana. Kinuha niya ang isang matulis na piraso ng basag na bote mula sa sahig at inakmang itututok ito sa bata. Huwag kayong lalapit. Papatayin ko ang batang ito. Wala kayong makukuha sa akin. Sumigaw si Winalyn sa matinding kilabot at akmang tatakbo. Ngunit hinarang siya ng mga pulis. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan. Ngunit walang sino man ang nakapaghanda sa sumunod na nangyari. Sa sobrang tindi ng puot, pag-ibig at pagnanasang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya, itinukod ni Waldemiro ang kanyang mga nanginginig na braso sa hawakan ng kanyang wheelchair. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Ang kanyang mga binti na 20 taong nakalimutan ng pakiramdam ng lupa ay dahan-dahang gumalaw. Sa gitna ng katahimikan ng lahat, tumayo si Waldemiro. Ang bawat kalamnan niya ay sumisigaw sa sakit. Ngunit ang apoy sa kanyang kaluluwa ay mas malakas pa sa anumang pisikal na limitasyon. Dala ng matinding adrenaline at kapangyarihan ng isang amang hindi napapayag na muling mawalan,
Inihakbang niya ang kanyang paa. 1, 2, 3 hakbang na puno ng hirap, ngunit walang bakas ng pag-aatubili. Bitiwan mo ang bata. Galing ni Waldemiro na tila isang leon na nagtatanggol sa kanyang nasasakupan. Sa sobrang pagkabigla ni Wilhelmina na makitang nakatayo ang lalaking inakala niyang baldado habang buhay, nabitawan niya ang hawak na basag na bote. Ito ang naging pagkakataon ng mga pulis. Mabilis nilang inambahan ang babae at inilapat ang malamig na posas sa kanyang mga pulso. Nagpupumiglas si Wilhelmina, sumisigaw ng mga sumpa at panunungayaw, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang kanyang tinig ay nilamon na ng sarili niyang pagkatalo. Agad na tumakbo si Winalin patungo kay Ana at mahigpit itong niyakap, humahagulgol habang hinahalikan ang mukha ng kanyang anak na dahan-dahan nang nagkakamalay. Ligtas ang kanyang anghel. Ligtas na sila. Nang makita ni Waldemiro na maayos ang mag-ina at palabas na ang mga pulis, hila-hila ang sumisigaw na si Wilhelmina. Tuluyan nang naubos ang kanyang lakas. Ang epekto ng adrenaline ay biglang naglaho at ang kanyang mga binti ay tuluyang bumigay. Bago pa man siya bumagsak sa malamig na sahig, mabilis na sumalo sa kanya si Winalin at Waselyo. Hawak ni Winalin ang balikat ng Ginoo. Ang kanyang mga luha ng pasasalamat ay tumutulo sa dibdib ni Waldemiro. Huminga ng malalim si Waldemiro. Isang hininga na tila naglabas ng lahat ng pighati ng nakaraan. Tiningnan niya si Winalin at ang munting si Ana na ngayon ay gising na at nakatingin sa kanya. Isang pagod, ngunit totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nasira man ang kanyang katawan sa mga nakalipas na taon, ngayong gabi, ang kanyang kaluluwa ay tuluyan ng lumaya. Ang mga multo ng mansyon ay napawi na ng liwanag ng katotohanan. Lumipas ang 1 buwan mula nang matapos ang madilim na kabanata ng mga Alcaraz. Ang mansyon sa Cebu, na dating tila isang malaking puntod ng mga patay na pangarap, ay unti-unting nabubuhay. Ang mga mabibigat na kurtina ay tuluyan ng inalis, hinahayaan ng sikat ng araw na malayang yakapin ang bawat sulok ng bahay. Wala na ang malamig na presensya ni Wilhelmina, na ngayon ay naghihintay ng kanyang hatol sa likod ng mga rehas. Matagumpay ang naging operasyon sa puso ni Ana sa Maynila. Salamat sa impluwensya at yaman ni Waldemiro, nakuha ng bata ang pinakamagaling na mga doktor. Ngayon, ang munting anghel ay nagpapalakas na lamang sa loob ng mansyon. Ang kanyang maputlang pisngi ay unti-unti nang nilalagyan ng kulay ng kalusugan. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, isang naiibang laban ang kinakaharap ni Waldemiro. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Waldemiro sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang wheelchair ay nakatabi sa isang sulok, tila isang lumang kaaway na pilit niyang tinatalikuran. Matapos ang milagrong paghakbang niya sa bodega, napagtanto ng mga doktor na hindi naman tuluyang namatay ang mga ugat sa kanyang binti. Ito ay natulog lamang dahil sa matinding trauma at sa mga nakalalasong gamot na ipinainom ni Wilhelmina. Kasalukuyang sinusubukan ni Waldemiro na tumayo, nakahawak ng mahigpit sa isang bakal na tungkod. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga binti ay nagdudulot ng matinding panginginig at sakit. Sa kanyang ikatlong pagsubok, nawalan siya ng balanse. Bago pa man siya bumagsak sa sahig, 2 maiinit na braso ang sumalo sa kanyang bigat. Si Winalin. Inalalayan ng babae si Waldemiro pabalik sa kama. Ang paghinga ng bilyonaryo ay mabigat, ngunit mas mabigat ang emosyong nakapaskil sa kanyang mga mata. Puno ito ng lungkot at isang matinding pagsisisi. Hindi ko kaya, Winalin. Mahinang bulong ni Waldemiro. Iniiwas ang kanyang paningin. Bawat pagpilit kong tumayo, naaalala ko ang 20 taon na sinayang ko. 20 taon akong nagpakulong sa sarili kong takot. Pinaniwala ko ang sarili ko na isa akong halimaw. Napakaraming tao ang nasaktan ko dahil sa puot na yon. Pati ikaw. Sinaktan kita. Paano ako makakabangon kung ang bigat ng nakaraan ay patuloy na humihila
Sa akin pababa. Umupo si Winalin sa tabi niya. Ang distansya sa pagitan nila ay halos wala na. Dahan-dahan niyang inabot ang nanginginig na kamay ng Ginoo at pinagsiklop ito sa kanyang mga palad. Ang init ng kanyang hawak ay tila isang balsamo sa sugatang kaluluwa ni Waldimiro. Senyor Waldimiro, hindi po nasayang ang 20 taon na yon. Naging biktima po kayo ng isang kasinungalingan at wala po kayong kasalanan doon. Malumanay na sagot ni Winalin. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Ang mga sugat po, gaano man kalalim, ay nag-iiwan ng peklat hindi para ipaalala ang sakit, kundi para ipagmalaki na kinaya nating mabuhay. Nandito na po tayo sa ngayon. At ang bukas, kayo na po ang magsusulat kung anong kulay ang gusto ninyong ilagay. Napatingin si Waldimiro sa mga mata ni Winalin. Sa kauna-unahang pagkakataon, wala siyang nakitang awa. Ang nakita niya ay isang dalisay na pag-ibig at pagtanggap, isang bagay na inakala niyang hindi na niya kailanman mararanasan. Bago pa man siya makasagot, ang tahimik na sandali ay binasag ng maliliit na yabag mula sa labas ng pinto. Pumasok si Ana, suot ang isang malinis na bestidang kulay rosas na binili mismo ni Mang Waselio. Ang bata ay may dalang isang maliit na drawing na ginawa niya gamit ang mga krayola. Lolo Waldimiro, Nanay. Masayang bati ni Ana habang dahan-dahang lumalapit, maingat sa kanyang mga hakbang dahil sa katatapos lamang na operasyon. Napangiti si Waldimiro. Ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib ay tila natunaw nang makita ang bata. Iniabot niya ang kanyang mga braso. Walang pag-aalinlangang yumakap si Ana sa kanyang leeg. Ipinikit ni Waldimiro ang kanyang mga mata. Dinarama ang init at ang mabilis. Malusog na tibok ng puso ng bata sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, ang kanyang sariling pusong matagal na natulog ay tuluyan ng nagising. Buong pag-iingat niyang kinarga si Ana at pinaupo sa kanyang hita. Kinuha niya ang drawing ng bata. Isa itong larawan ng 3 stick figure. Isang maliit na bata sa gitna, isang babae, at isang lalaki na nakatayo, hindi nakaupo sa wheelchair, na may hawak na malaking araw. Ako po iyan, si Nanay, at kayo po, Lolo. Masiglang paliwanag ni Ana. Kasi po, kayo ang nagbigay ng araw sa amin. Isang mainit na luha ang tumulo mula sa mga mata ni Waldimiro at pumatak sa papel. Hinalikan niya ang noo ng bata, isang halik na puno ng pangako at panata. Hindi, Ana, basag ang boses na sagot ni Waldimiro. Kayo ng nanay mo ang nagbalik ng araw sa buhay ko. Tumingin siya kay Winalin. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong ng pahintulot bago muling ibinaling ang paningin sa bata. Hayaan mong maging ama mo ako, Ana. Ipinapangako ko, hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa inyo ng nanay mo. Napatakip ng bibig si Winalin upang pigilan ang kanyang paghikbi. Ang kanyang mga luha ay nag-uunahang bumagsak dahil sa labis na kaligayahan. Ang lalaking dating nagtataboy sa kanila ay siya na ngayong yumayakap sa kanilang mga kahinaan. Tiningnan ni Waldimiro si Winalin habang yakap pa rin ang munting bata. Sa pagtatagpo ng kanilang mga paningin, isang tahimik na kasunduan ang nabuo. Walang anumang salitang binigkas, ngunit ang mensahe ay malinaw. Ang mga gabi ng pagluha ay tapos na, at habang ang araw ay patuloy na sumisikat sa kalangitan ng Cebu, isang bagong kabanata ng pag-ibig ang naghihintay na buksan. Nag-aanyaya sa kanilang dalawa na tuluyan ng iwanan ang mga anino ng kahapon. Ang simoy ng hangin mula sa karagatan ng Cebu ay hindi na nagdadala ng lamig na nanunuot sa buto, kundi isang payapang yakap na nagbabalita ng bagong umaga. Sa labas ng malawak na tarangkahan ng mansyon, isang bagong karatula na gawa sa inukit na kahoy ang nakasabit. Wala na ang pangalang nagdudulot ng takot sa mga taga rito. Ang nakaukit ngayon, sa magaganda at malilinaw na letra, ay tahanan ng pag-asa. Sa loob ng paboritong silid kainan ng pamilya, wala na ang mahabang lamesang naglalayo sa mga taong nakaupo rito. Pinalitan ito ni Waldimiro ng isang mas maliit
at pabilog na hapaggawa sa matibay na nara upang walang sinuman ang nasa dulo at walang sinuman ang mag-iisa. Nakangiti si Winalin habang inilalapag ang isang malaking mangkok ng umuusok na sinigang na hipon. Ang halimuyak ng sampalok at sariwang gulay ay pumuno sa buong silid, isang simpleng putahe na mas mahalaga pa kay Waldemiro kaysa sa anumang mamahaling pagkaing inihanda sa kanya noon. Sa kanyang tabi, masiglang nagkukuwento si Ana tungkol sa mga makukulay na isda na nakita niya sa isang libro. Ang tinig ng bata ay malinaw at puno ng buhay. Malayo sa mahinang boses nito, ilang buwan lamang ang nakalipas. Si Mang Waselyo, na dating nakatayo lamang sa gilid upang magsilbi, ay nakaupo ngayon kasama nila. Hindi na siya itinuturing na utusan, kundi isang tunay na kapamilya, isang haliging nagpatibay sa kanila sa gitna ng unos. Tiningnan ni Waldemiro ang mga taong nakapaligid sa kanya. Hawak niya ang kanyang kutsara gamit ang sariling lakas. Ang kanyang mga binti, bagamat nangangailangan pa rin ng tungkod at masusing therapy, ay nakakaramdam na ng init at buhay. Ngunit ang pinakamalaking himala ay hindi ang paggaling ng kanyang katawan, kundi ang muling pagtibok ng kanyang pusong matagal na niyang ibinaon sa limot. Nang matapos ang masayang hapunan at mahimbing nang nakatulog si Ana sa kanyang bagong silid na puno ng mga paborito nitong laruan, lumabas si Winalin patungo sa malawak na balkonahe. Ang bilog na buwan ay nakasabit sa maaliwalas na kalangitan. Ang liwanag nito ay naglalaro sa ibabaw ng tahimik na dagat. Pinagmasdan niya ang lawak ng karagatan. Dinarama ang malalim na kapayapaang matagal na niyang pinapangarap para sa kanyang mag-ina. Hindi nagtagal. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya. Ang ritmong dala ng kahoy na tungkod na tumatama sa sahig ay tila musika ng isang mandirigmang umuwi mula sa isang mahabang digmaan. Tumayo si Waldemiro sa kanyang tabi. Hindi na siya nakayuko. Bagamat may bakas pa rin ng pagkapagod sa kanyang tindig, ang kanyang mga balikat ay tuwid at ang kanyang aura ay puno ng dignidad. Napakaganda ng gabi, hindi ba? Malumanay na simula ni Waldemiro, ang kanyang boses ay malalim at nagbibigay ng kakaibang kilig sa dibdib ni Winalin. Lumingon si Winalin at binigyan ng Ginoo ng isang matamis na ngiti. Opo, tila ba nakikipagdiwang ang langit sa kapayapaan natin ngayon? Dahan-dahang binitawan ni Waldemiro ang kanyang tungkod, isinandal ito sa pasamano ng balkonahe at buong pag-iingat na kinuha ang mga kamay ni Winalin. Tinitigan niya ang mga palad ng babae. Naroon pa rin ang mga maliliit na peklat, mga gasgas mula sa mga basag na porselana noong unang araw nito sa mansyon, mga marka ng paglalaba at mga bakas ng walang hanggang sakripisyo bilang isang ina at bilang tagapagligtas niya. Itinaas ni Waldemiro ang mga kamay ni Winalin at dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa mga peklat na yon. Ang halik ay puno ng matinding paggalang, isang pagsamba sa katatagan ng babaeng nasa kanyang harapan. Napapikit si Winalin. Dinarama ang init ng labi ni Waldemiro sa kanyang balat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang awit ng pasasalamat. Winalin, bulong ni Waldemiro habang tinititigan ang mga mata ng babae. Ang distansya sa pagitan nila ay halos maglaho na. Nang dumating ka sa bahay na ito, ako ay isang lalaking patay na ang kaluluwa. Tinanggap mo ang lahat ng galit ko, ang lahat ng pait ko, at sa halip na suklian mo ito ng puot, binigyan mo ako ng pag-asa. Binigyan ninyo ako ni Ana ng dahilan para muling matutong maglakad, para muling matutong mabuhay. Isang luha ng kaligayahan ang dahan-dahang kumawala mula sa mga mata ni Winalin. Hindi ko po ginawa iyon para may kapalit, Waldemiro. Ginawa ko yon dahil nakita ko ang kabutihang pilit ninyong itinatago sa likod ng inyong sakit. Mula sa bulsa ng kanyang formal na polo, may inilabas si Waldemiro. Hindi ito isang malaking diamante na sumisimbolo sa kayamanan. Hindi katulad ng mga alahas na naging kasangkapan ng kasamaan ni Wilhelmina. Isa itong simpleng singsing na gawa sa dalisay na ginto, walang labis na palamuti,
ngunit kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi ko maibabalik ang mga taong nawala sa atin. Patuloy ni Waldemiro. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa tindi ng emosyon. At alam kong marami pa akong kailangang ayusin sa sarili ko. Ngunit isang bagay ang sigurado ako, Winalyn. Hindi ko na kayang isipin ang bukas nang wala ka sa tabi ko. Hindi bilang nag-aalaga sa akin, hindi bilang utusan, kundi bilang kapantay ko, bilang reyna ng tahanang ito, at bilang may-ari ng buong puso ko. Lumuhod si Waldemiro. Isang tuhod lamang ang dumampi sa lapag dahil sa kanyang kondisyon, ngunit ang bigat ng kanyang katapatan ay sapat na upang pawiin ang lahat ng pagdurusa na naranasan ni Winalyn sa kanyang buong buhay. Maaari mo bang tanggapin ang isang lalaking may pilay na nakaraan upang magkasama nating lakarin ang isang buong kinabukasan? Winalyn, pakakasalan mo ba ako? Napatakip si Winalyn ng kanyang bibig. Ang paghikbi ay tuluyan ng nakawala. Ang babaeng sanay na yumuko at tumanggap ng latigo ng tadhana ay nakatayo ngayon. Sinasamba ng lalaking pinakamakapangyarihan sa kanyang mundo. Sa lahat ng luha na ibinuhos niya sa mansyong ito ang unang pagkakataon na umiyak siya dahil sa umaapaw na kaligayahan. Dahan-dahan siyang tumango. Ang kanyang ngiti ay mas maliwanag pa sa buwan sa itaas. Opo, opo, Waldemiro, buong puso. Isinuot ni Waldemiro ang singsing sa daliri ni Winalyn. Tamang-tama ang sukat nito, tila sadyang ginawa para lamang sa kanya. Tumayo ang Ginoo, at walang pag-aalinlangang hinapit si Winalyn palapit sa kanyang dibdib. Ipinatong ni Winalyn ang kanyang ulo sa balikat ni Waldemiro. Ipinipikit ang kanyang mga mata habang dinarama ang mabilis at malakas na tibok ng puso ng kanyang mapapangasawa. Niyakap ni Waldemiro ang baywang ng babae. Pinoprotektahan ito mula sa anumang lamig ng gabi. Walang ibang salitang sinambit. Dahil ang kanilang mahigpit na pagyakap sa ilalim ng kalangitan ng Cebu ay sapat na upang ipagsigawan sa buong mundo na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko. Ito ay nagtitiis, nagpapatawad, at sa huli, palaging nagwawagi. Sa mga sandaling iyon, tuluyan nang nagpaalam ang mahabang gabi ng mga alkaraz. At sa pagyakap nila sa isa't isa, alam nilang pareho na ang bukas ay magdadala ng isang napakagandang pagsikat ng araw. 5 taon na ang nakalipas mula nang magbago ang ihip ng hangin sa burol ng mga alkaraz. Ang dating malamig at nakakatakot na mansyon na gawa sa bato ay tuluyan ng naging isang kanlungan ng liwanag. Ang malawak na hardin na dati ay saksi sa kalungkutan ng isang bilyonaryo ay ngayon umaapaw sa halakhak ng mga bata. Ang tahanan ng pag-asa ay ganap ng naging isang pundasyon na tumutulong sa mga batang may sakit sa puso at mga taong may kapansanan, isang patunay na ang pinakamagandang iganti sa isang malupit na nakaraan ay ang magbigay ng kabutihan sa kasalukuyan. Sa gitna ng luntiang damuhan, isang batang babae na may mahaba at nakalugay na buhok ang masayang tumatakbo habang nagpapalipad ng saranggola. Si Ana. Wala na ang maputlang balat at ang madalas na pangangapos ng hininga. Ang kanyang dibdib, na minsan ay naging banta sa kanyang murang buhay, ay ngayon tumitibok ng malakas, malusog, at puno ng sigla. Mula sa balkonahe, tahimik na pinagmamasdan ni Waldemiro ang munting anghel na tinuring na niyang tunay na kadugo. Nakatayo siya ng tuwid, bagamat gumagamit pa rin siya ng isang makintab na tungkod na gawa sa kamagong bilang alalay. Ang kanyang mga binti ay may sapat na lakas upang dalhin siya saan man niya naisin. Ngunit higit sa kanyang pisikal na paggaling, ang pinakamalaking himala ay naganap sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Winalyn mula sa kanyang likuran at ipinulupot ang mga maiinit nitong braso sa kanyang baywang. Ipinatong ni Winalyn ang kanyang ulo sa malapad na balikat ng kanyang asawa. Ang mga kamay ni Waldemiro na dati ay nakakuyom sa galit ay ngayon malumanay na humaplos sa mga braso
ng babaeng nagligtas sa kanyang kaluluwa. Iniisip mo na naman ba ang nakaraan, mahal ko? Malambing na tanong ni Winalin, ang kanyang boses ay isang musika na hindi kailanman pagsasawa ang pakinggan ni Waldemiro. Huminga ng malalim si Waldemiro, isang hiningang walang dalang bigat, kundi purong kagaangan. Tiningnan niya ang isang maliit na ribulto ng anghel sa gilid ng hardin, isang tahimik na alaala para kay Elena at sa kanyang unang anak. Iniisip ko kung gaano ako pinagpala, Winalin, sagot ni Waldemiro habang pinagsisiklop ang kanilang mga daliri. Sa loob ng 20 taon, ikinulong ko ang sarili ko sa hawla ng paninisi. Namuhay ako sa galit dahil inakala kong ako ang halimaw. Ngunit nang malaman ko ang katotohanan tungkol kay Wilhelmina, naisip ko na baka habang buhay ko namang dalhin ang puot para sa kanya. Humarap si Waldemiro sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kapayapaan. Pero mali ako. Napatawad ko na ang sarili ko, Winalin. At kahit kailanman ay hindi makatarungan ang ginawa ni Wilhelmina, pinatawad ko na rin ang puot na iniwan niya sa puso ko. Hinayaan ko na ang batas at ang tadhana ang humusga sa kanya sa loob ng malamig na rehas na kanyang kinalalagyan. Pinili ko ang magpatawad dahil kung patuloy akong magagalit, para ko na ring ninakaw ang mga araw na dapat ay inilalaan ko sa pagmamahal sa inyo ni Ana. Ngumiti si Winalin, ang kanyang mga mata ay nangilid sa luha ng matinding kaligayahan. Wala na siyang mahihiling pa. Ang babaeng dating nakaluhod sa mga basag na porselana ay ngayon nakatayo sa tuktok ng mundo. Hindi dahil sa yamang nakapaligid sa kanya, kundi dahil sa pag-ibig na pumupuno sa kanyang pagkatao. Nahanap na niya ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaang hindi mabibili ng salapi, kundi nakamit sa pamamagitan ng pagtitiyaga, pag-asa at dalisay na sakripisyo ng isang ina. Habang pinapanood nila ang pagbaba ng araw sa kanluran na nagkukulay ginto sa karagatan ng Cebu, narinig nila ang masayang pagtawag ni Ana. Tumakbo ang bata palapit sa kanila at mahigpit na yumakap sa mga binti ni Waldemiro. Sa di kalayuan, nakatayo si Mang Waselyo, nakangiti habang pinupunasan ng kanyang basang mga mata. Masayang nasasaksihan ang kaganapan ng isang pamilyang binuo ng tadhana. Sa pagwawakas ng kanilang kwento, isang malinaw na aral ang inililok ng panahon sa mga pader ng mansyong ito. Ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng gintong nakatago sa kada yero, kundi sa laki ng pusong marunong umunawa, magtiis at magpatawad. Walang pusong sadyang gawa sa bato at walang sugat na napakalalim na hindi kayang paghilumin ng tapat at dalisay na pag-ibig. Nagyakap ang tatlo sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan. Ang mga luha ng pait ay tuluyan ng natuyo, at ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay isang awit ng walang hanggang pasasalamat. Sa mansyon ng mga alaalang bato, ang pag-ibig ang naging pinakamatibay na pundasyon at mananatili itong nakatayo hanggang sa dulo ng walang hanggan.